yun pong mga iba pang hinahanap, dito rin po yan sa areas kung saan merong artificial river damming? Opo, DJ Sasha. Balikan ko lang po yung tanong ni Manong Ted kanina. So sabi niyo po, nagbigay naman po ng paalala itong local government officials natin na magpalikas po ng mga tao. Kailan po nagsimula yung pagpapalikas? Kasi ang tagal na po simula nang nagbigay po ng mga danger areas yung DENR-MGB sa mga barangay po na may possibility na maapektuhan po nitong landslide pagka nagkaroon ng malakas na ulan. Actually, right after nung matapos nung inspection ng MGB at saka yung PWG team ng sinagawa ng probinsya ng Sarangani, nagsisilikasan naman po na ang iba. No? Ngunit sinabi ko kanina, meron din po talagang hindi pa lumikas sa ibang bahagi ng affected area. Sir Rodrigo, if you have the list para po sa mga nakikinig sa atin kung umaabot man po tayo sa area na yon via 1PH and through our FM stations, ano po ulit itong mga area na may possibility po na magkaroon po ulit ng landslide because of artificial dams? Ito po ang municipality, lalo-lalo na yung mga low-lying areas sa municipality ng Malapatan at saka sa municipality ng Glan. Kasi municipality ng Glan, ito ay sa mga barangay ng Aligado at saka sa barangay sa municipality ng Malapatan, ito ang mga low-lying areas sa barangay Poblasyon. Opo. Itong barangay Nuing po at San Isidro, Jose Abad Santos. Yan po ay sakop na po sa Region 11, sir. Katabi na po ito na region po ninyo. Pero ito nga po, identified na rin nga ng MGB. So sir, yung po nangyaring pagyanig, so far po, kumusta na po ba ang recovery doon ng mga taga Sarangani Province? Before nga mangyari itong landslide na ito, mga pag-uulan, yun po ang pinoproblema po nila. Yun hong mga bakwit ho ba, nagsibali ka sa kanilang mga tahanan? Marami na pong mga nagsisibalikan, Manong Ted. Ngunit itong bagyo na dumaan sa atin, yung si tropical depression, yung si typhoon na Bavi, ay muling nagsisilikasan sila sa mga evacuation centers gawa nga ng preemptive evacuation. At sa ngayon po, at tumigil naman po ang ulan since last Sunday, bumabalik na naman dahan-dahan sila doon sa mga safer areas na sinasabi ng local government unit. Ang kanilang mga ginagawa ngayon ay nagre-rebuild ng kanilang mga damaged houses sa tulong ng ating LGU, sa tulong ng engineering battalions ng armed forces, sa pulisan at Coast Guard personnel natin. Okay, sige po. So, Director, ang gagawin po ba ninyo ngayon sa pangyayaring ito, as in, magbabahay-bahay na ho kaya kayo at ang LGU para po doon sa pagbibigay babala dito po sa mga, obviously po, nasa danger zone talaga because of this artificial dam na nilikha po ng pagyanig? Opo, Manong Ted, yun ang nakalagay sa aking memorandum. Kailangan po talaga ng supervised evacuation dito. Sana i-implement ito ng ating local government unit katuwang ang ating Philippine National Police. Ang ating mabigyan talaga ng striktong pag-supervise ng mga ating bayan, lalong-lalo na yung mga nasa low-lying area. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.